Umuugong na naman sa Kamara ang posibleng kudeta. Binalak daw patalsikin si House Speaker Bogie D para ipwesto raw si Congresswoman Gloria Arroyo. At ang may pakanaraw niyan ay si VP Sara Duterte na naharap ngayon sa impeachment. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Motion is approved. Magpipitong buwan pa lang bilang House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Bogie D. III. Pero muling umuugong na patatalsikin daw siya. Ayon sa ilang report, papalitan daw siya ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Si Vice President Sara Duterte umano ang nag-uudyok sa kaalyadong si Arroyo. Ang problema lang daw, hindi sapat ang bilang at 30 kongresista lang ang nagpahayag ng suporta para kay Arroyo. Malayo sa kailangang 160 votes para magluklok ng bagong speaker. 2018 hanggang 2019 nang huling maging speaker si Arroyo. Ito ay matapos patalsikin si nooy House Speaker Pantaleon Alvarez na pakanarin umano ni VP Sara. Pero itinanggi ni Arroyo ang umuugong na kudeta laban kay D. Giniit ni Arroyo ang tiwala at suporta sa kasalukuyang House Speaker na nagsimula pa raw sa yumao nitong ama. Wala pang pahayag si D na na-issue na ring papalitan noong isang taon. Tingin naman ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, palipad hangin lang ang isyong palitan sa liderato sa Kamara sa nakatakdang impeachment hearing ni VP Sara sa Martes. Wala naman ako naririnig na ganun. I think a great majority of House members are solidly behind the leadership of House Speaker Bogie D. No? Tingin ko palipad hangin lang yun. Lalo't higit paparating na ho yung impeachment hearings. Parating na ho tayo sa exciting part, mga kaibigan. The bloodbath will happen on Tuesday. Katakataka raw ang usaping kudeta habang naka-long break ang Kongreso. Panggulo po ito doon sa pag-iisip din po ng mga House members, baka biglang magkaroon po ng palitan ng liderato, not just in the House but also at the level of the President, hindi ba? Ang lagi naman hong tanong on these things is who will stand most to benefit, no? Pagka ho nagkaroon po ng ganito. Siyempre, wala pong iba, kundi po yung kampo po ng ini-impeach na public official. Sa muling paggulong ng impeachment hearing sa April 14, kabilang sa haharap ang umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Tutukuyin ng komite kung may sapat na basehan para umusad pa ang mga reklamo at iakyat ito sa Senado na magsisilbing impeachment court. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.